Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, sa mga pagkakataong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano malalaman kung ano ang problema ng refrigerator nyo pagdating sa compressor. Kung ang usapin ay compressor, mga kamaster, no? Ipapakita ko po siya ng actual kung ano ang nakikita nating parameters. Ito po. So kapag ganyan mga kamaster, no, malinaw pa sa tubig kanal na loose compression po ang ating compressor. At kung mapapansin nyo sa kanyang tunog, ayan, napakaingay na po ng kanyang compressor mga kamaster. Tama sabi mo. Kita mo yung pressure natin halos sa 105 PSI, 'di ba? 105 PSI yung suction, then 110 naman sa bomba. Talagang halos pantay, halos hindi nagkakalayo. Tapos ang amperahe natin ay 0.7. Ito po ay 134A mga kamaster, okay? So ang problema po kasi ng refrigerator na ito, since na si sir ay paalis-alis dahil nga siya ay sumasampa sa barko, kapag umaalis po siya, syempre binubunot yung yung ating refrigerator. Then pagka umuwi naman, pagkalipas sa mga 9 na buwan hanggang 10 buwan, darating na naman, iyon na naman. So kapag ganyan, paulit-ulit na nangyayari, ang tatamaan po dyan ay yung ating compressor. Tama sabi mo. Or bakit? Kasi nga po ang compressor kapag hindi po na-workout, nadidilute yung ating langis doon sa ating compressor. So kapag ilang buwan na na-stuck ang ating mga refrigerator, asahan nyo na magkakaroon po yan ng problema sa ating mechanical. Paalala lang ha sa mga minamahal kong customer na ang kanilang mga refrigerator ay binubunot. Okay? Hindi pinapaandar ng dire-diretso. Paalala lang, ito ho yung kahihinatnan niyan. Tatamaan po niyan ang ating mechanical o ang mechanical system ng ating compressor to the point na loose compression na mga kamaster. Okay, so ang gagawin po natin dito, syempre, replacement ng compressor kung gusto ng ating minamahal na customer. Pero syempre, aalalahanin din natin, i-consider natin yung magkano nga ba magiging expenses kapag papalitan ng compressor. Kasi kung medyo may kamahalan, syempre, pag-uusapan talaga yan, tigil na. Kung medyo may kalakihan ang magiging expenses, kung papalitan ng compressor, talagang kailangan, dibdiban na desisyon ang kailangan natin dito, okay? Bago tayo magdesisyon na palitan ng compressor, kailangan pag-isipan natin ng mabuti. Ang solusyon dito, syempre, papalitan ng compressor. At yung evaporator fan, yun nandito, ni-repair na lang ho natin to mga kamaster, no? Kasi nga po, kanina, staka po siya, buksan natin to. Ayan. So ngayon, gumagana na ho siya. Yun o. Kasi kanina po talaga, ang nangyari, staka po siya dahil nga na-stuck po yung refrigerator na ito, mga kamaster. Paalala lang ha, sa ating mga minamahal na customer, na kapag kayo ay umaalis ng bahay at pinapatay nyo yung refrigerator nyo, marami ho ang pwedeng mangyaring problema sa refrigerator nyo, mga kamaster. Lalo si sir na nag-abroad, nagbabarko, syempre ilang buwan po yan dyan. Tapos, na-stuck na naman yung refrigerator niya hanggang sa paulit-ulit na ganyan, malaki ang posibilidad na compressor po ang sisirain yan, kagaya nga po nangyari ngayon mga kamaster. Okay? So ang ganito, may problema yung ating compressor, yung ating mechanical. Okay, balik tayo dito. Okay, malinaw na ha. Naririnig nyo naman po sa tunog ng compressor na talagang loose compression ng ating system. 105 PSI yung suction at 110 naman ho yung ating bomba. Halos dikit. Okay, ganun lamang ho kasimple mag-identify ng loose compression na compressor at 0.7 naman ho sa ating amperahe mga kamaster. Okay, sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician, maging sa mga customer na kapag kayo ay may refrigerator ng ganito, hanggat maaari lang naman, huwag po nating papatayin ng matagal kasi ang masisira po dyan ay yung compressor. Kasi nga po,
yung langis, okay, nadidilute po iyan mga kamaster. Hanggang sa minsan stack up na gumagano na lang. So minsan naman umaandar, pero ang nangyayari loose compression mga kamaster. Okay, ito po ay 10 taon na mga kamaster, no. So hindi naman na siguro masama na mag-replace na ng bagong refrigerator, kasi ito po ay 10 taon na mga kamaster. Okay, 2000 sir, anong to? 2013. O 2013 ho nabili ng ating minamahal na customer. Okay? So paalala lang, huwag po nating iiwanan na naka-off ang refrigerator ng matagal. Kasi ang posibleng mangyari dyan, it's either may stack up yung fan, then yung ating compressor mga kamaster. Okay? So 105 PSI, then 110 PSI naman sa ating bomba, then 0.7 amperes mga kamaster. Stack up, loose compression na po ang ating compressor mga kamaster. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.